nag-angat na yung nag-angat na aking pangalan, Lord, kayo na po mag-bless sa kanila kasi pag tinanggap ko po yung palakpak ngayon, baka wala na akong reward sa heaven. Tinanggap na natin dito sa lupa. So, medyo distansya lang po tayo. Papasalamat po ako sa inyo kung na-bless kayo sa Word of God the whole year. At yung mga bago po, mga kapatid, ito pong pag-aaralan natin ngayon, dito po natin matuklasan kung saan ka ilalagay ni Lord. Kaya dapat we are always in mode of learning. Sabi nga ni Coach Chris, be always in the mood or in the attitude of learning, yung hindi ka nakahiga sa unan mo or nakasandal. Kasi si Jesus, pag siya nanalangin po, talagang lumalabas po siya sa bahay at pumupunta siya sa ilang, doon sa mga lugar na kung saan makakati, maraming damo, para po nakapokus siya sa kanyang layunin na makipagniig sa ating Diyos Ama. Dahil kahit siya ay anak ng Diyos, hinubad po niya ang pagka-Diyos niya, mga kapatid, namuhay po siya na ordinaryong tao at walang-wala po talaga siya. Walang-wala po si Joseph at si Mary, ipinanganak po siya sa sabsaban kasi nga gusto po niya na ma-absorb niya ang kalooban ng Diyos kaagad-agad kung walang laman po ang kanyang mind, na wala siyang ipagmamalaki, wala siyang maipagmamarunong na mga salita ng Diyos, kundi empty po siya, mga kapatid, kahit sa kanyang puso. Wala siyang karangyaan nung siya ipinanganak. So, minsan kasi yung ating mga natatamo na mga kayamanan, namana natin sa ating mga magulang, yan po ang pumipigil po sa atin na hindi po tayo nagagamit kaagad ng Panginoon dahil masyado tayong tiwala sa sarili natin na tayo matuwid. Pero lahat tayo ay hindi po matuwid. Lahat tayo makasalanan. So pag-aralan po natin itong First Philippians, isa lang po ang Philippians, no? Philippians chapter 1, verse 6. So dito po, mga kapatid, Coach Randy, kindly post to them yung isa pong proseso or diagram na ginawa ko po para po matuto po tayong tumingin ng diagram. Alam ko marami na kayong alam kung paano po basahin to. Papunta po ito sa kanan, then meron po 3 column, pababa naman. Kasi ang relasyon po natin sa Panginoon is, unang-una, titingala tayo vertical, then we humble ourselves, then hakbang tayong palayo para po tayo ay maka-experience ng kamay ni God at lumago tayo sa pananampalataya habang nakikita natin ang ginagawa niya sa unahan ng ating pagtitiwala sa Kanya. So, kindly post it. Ang title po ng ating message ngayon is God is working in you with Jesus and the Holy Spirit. So, ibig sabihin pala, ang paglakad pala natin sa Panginoong Diyos dahil napawalay po tayo doon sa halamanan ng Eden, napalayo tayo, lumabas tayo sa kamay ng Diyos, tumalon tayo sa kamay ng Diyos, hindi na natin maririnig si God dahil tayo po ay lumabas sa kanyang liwanag. Lumabas tayo sa kanyang perimeter, sa kanyang compound, lumabas tayo at nasa kadiliman na po tayo. May tangan-tangan po tayong karunungan dahil hindi naman po inalis ni Lord ang blessing niya nung sinabi niya kay Adan at Eva, you can freely eat of every fruit-bearing trees in the Garden of Eden, except one. Yun lang pong, isa lang po ang pinagbawal, no? So, ibig sabihin, tangan-tangan nila yung blessings, tangan-tangan nila yung karunungan, tangan-tangan nila yung physical health nila, mga kapatid. Kaso lang, habang palayo sila ng palayo sa Panginoon, hindi nila namamalaya na sila pala ay sinusunggaban na ni Satan. Sila po ay kinakalabit na ni Satan at sila po ay talagang pinapahirapan na ni Satan at alam po natin na ang sumpa po sa tao na inabot po natin dahil pagsuway ay pagpapagalan po natin ang ating ikabubuhay. Sa pawis ng ating sa tulo ng ating mga pawis ay mabubuhay tayo. Magbubungkal tayo sa lupa. Dati ang lupa ay wala pong mga tinik. Dati po ang lupa ay hindi tuyo. Dati po ay nasusunod po yung season ng rainy season, dry season, planting, harvesting, nasusunod po yun. Pero nung nakasala na po ang tao, meron na pong drought. Diba? Minsan, meron tayong sinasabing La Nina, La Nino, mga ganun. So, dahil po yun doon sa sumpa, na ang tao lang din po ang
humingi niyan. Hindi po kalooban ni Diyos hindi po kalooban ng Diyos sa sumpain ang tao. So mga kapatid, dito po, ang sabi dito sa ating context, sa ating pong pinag-aaralan ngayon, binasa po ng ating kapatid, that I am sure of this. Si Apostol Pablo po ang nagsalita dito. I am sure of this, ibig sabihin, meron po siyang pruweba na to ay totoo. At ito ay may pinagkukunan siya, may pinaghugutan po siya. Kaya panatag po ang ating kalooban. Pag ito'y narinig natin, panghawakan na po natin. Amen? Panghawakan po natin, humawak po tayo ng mga ballpen natin at ating mga notebook. Kunin po natin ang mga masustansya po na turo po ng Panginoong Hesus through Apostle Paul na lalabas lang po sa aking bibig na galing naman po din sa aking puso dahil pinag-aralan ko po ito at pinapanalangin ko. Nanalangin po ako dito na dapat mailapat ito sa isa't isa sa inyo. Ang sabi niya, I am sure on this, sigurado siya mga kapatid, that He, sino pong He dito? Capital H po dapat to. Si God po. He who began a good work in you, siya po ang gumawa ng mabuti sa inyo sa simula pa, I will bring it, ay talagang dadalhin niya, talagang may proseso pala. He will bring it to completion. So mayroon tayong journey dito, kapatid na Randy. Nagta-travel tayo dito, humahakbang tayo dito, hindi po tayo nakaupo lang. Hindi lang po nakatayo lang po tayo, kundi tayo po ito'y kikilos. At dahil may mga nabanggit dito na si Apostol Pablo, siya po dito yung nagsasalita na I am sure on this, ibig sabihin, sigurado siya, may pinaghugutan siya, ito yung salita ng Diyos na sa Hebrew chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay matalas pa sa isang tabak na magkabila ay talim at ito ay tatagos talaga sa kalaliman ng ating mga puso kahit daw sa paghihiwalayan ng buto at sa kayong bulalo. Tagos talaga ang salita ng Diyos at sabi nga doon sa verse 13, ito po ay nakakabasa, nilalaman ng isip mo at nakakataros ng nakakaalam ng laman ng puso. Pag ang tao po mga kapatid ay puno ng salita ng Diyos at kapag in-apply po niya itong salita ng Diyos, mayroon siyang appointment galing sa Panginoon, nababasa po niya ang laman ng puso ng isang tao. Alam niya ang pinagdaanan ng tao, nababasa niya ang problema ng isang tao dahil hindi dahil siya marunong, dahil siya po mga kapatid ay puno ng biyaya ng Diyos. Amen? So ganun po mga kapatid, that He, si God, who began a good work in us, na sinimulan niya mga kapatid, nakakilala ka sa salita ng Diyos, narinig mo ang salita ng Diyos na kailangan palang maipanganak tayo muli, born again po tayo. So tingnan po natin yung chart natin. Phase 1 po yun mga kapatid. Ang phase 1 po kasi, noong sinabi po ni Jesus doon kay Nicodemus na marami pong alam sa salita ng Diyos, siya po isang pari, isang pariseo, isang abogado, na siya nagdedepensa talaga pagdating ng debate, dinidepensa po niya yung kanyang religion. At galing po yun sa religion na hango doon kay Moses, mula po doon sa Exodus hanggang sa Deuteronomy at sa 5 books ng Lumang Tipan, sila po'y bihasa talaga doon. Susundin nila ang 10 utos, alam nila ang kwento ni Moses, alam nila ang kwento kung paano sila, ang kanilang mga ninuno ay hinango mula sa pagkaalipin sa Ehipto hanggang sa nadala sila, napakawalan sila, nagkaroon sila ng pag-asa at nagkaroon sila mga kapatid ng Promised Land, which is yung lugar ngayon ng Israel. So, ang ating pong ditong verses is John 3:3, ibig sabihin, ito po yung time na na-born again po tayo. Nakarinig tayo ng salita ng Diyos, tinanggap natin si Jesus, nagpakumbaba po tayo, at nalaman po natin sa John 3:16 na hindi pala nakatutok lang ang Diyos sa isang klase ng tao. Lahat pala basta kailangan ng katotohanan, kailangan share ng gospel. At walang pinipili, anumang religion, basta magpakumbaba at tanggapin si Jesus as Lord and Savior at aaminin na hindi niya makakayanang mabuhay kung wala si Lord. Kahit ito ay isang taong matagumpay, kahit isang taong maunlad sa negosyo, kahit ang isang taong ito ay may katungkulan sa gobyerno,
pero mayroon po siya talagang butas sa kanyang puso na hindi po siya makokontento. Hanggat hindi mapupuno yung hinahanap niya, mga kapatid, hanggat hindi na matuklasan yung hinahanap niya, yun, wala po siyang kapayapaan at wala siyang kakuntintuhan. Amen? So, ang target po natin dito, mga kapatid, na sinasabi po na ni Apostol Pablo, basahin po natin yung isang horizontal line, no? Philippians chapter 1 verse 6. So diyan po, pinangakuan po tayo na mayroon pong gagawa talaga sa kaligtasan na atin ang natamo. Hanggang tayo'y magpapatuloy, hanggang sa marating natin ang dulo, which is 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17, ito po yung stage, ito po yung antas ng pananampalataya mo na kapag nakita na po natin, narinig na po natin sa mga alapaap ang tunog ng trompeta, makikita po ng buong mundo si Jesus sa alapaap. Hindi siya bababa sa lupa, mga kapatid, pero ito yung final na po na countdown na makita natin si Jesus at yung lahat ng mga sementeryo, mga kapatid, lahat ng mga namatay ng mga Christians o born again na tumanggap sa Panginoon, nagsisi, tinanggap si Jesus as Lord and Savior at sila po ay nangakatulog. Ang tawag po sa Bible na tulog, namatay sila, ay bigla po silang babangunin ng Panginoon. Kahit ano po ang natira doon, kung ngipin na lang po, buto na lang po, o ano po yung natira doon, babalik po yung kaluluwa nila, makipag-reunite doon sa katawang lupa na nabulok na at magkaroon po ng bagong anyo. Bagong anyo. Kung anong date, ano pong edad niya na siya namatay, yun po yung maging anyo niya. Pero hindi ko alam sa mga bata na kinuha na anong ipinanganak. Hindi ko alam po yun. Basta ang saliksikin lang po natin kung ano ang connection nito sa atin. So mabubuhay yung namatay. Pagka nabuhay yung namatay na yon, at magkaroon siya ng bagong anyo, ibig sabihin, a glorified body, at siya po ay iaangat, meron pong maging escort na mga anghel at sasalubungin nila si Jesus sa alapaap. Yun po. And then Jesus will bring them to heaven. Titira po tayo sa langit. Amen? So yun po ang ating pinaka-target na completion. Pagka born again natin, may pinangako si Apostol Pablo na kailangang hubugin tayo hanggat sa tayo ay susubukan dahil nga ayaw po ni Satanas na bigla ka na lang kumawala sa kanya. Kaya kung sino po yung pinaka matindi o pinaka matagal ang samahan kay Satan o masaklap ang mga ginagawa na laban sa Diyos, matagal mong kasama si Satan, talagang malakas ang pagsubok. Kasi ayaw ni Satan na agawin ka ng Panginoon. So gagawa siya ng paraan kahit pinangako na ng Panginoon na walang makakapagnakaw sa inyo sa kamay ko. Pero kapag ikay palingon-lingon, hindi ka nakapokus, kapag ikaw ay naglalakwatsa, ay medyo lumalayo ka sa bakod na kung saan doon lang nilagay ni Lord ang kanyang bakod sa iyong buhay, ay nai-snatch ka. Ibig sabihin, unti-unti kanyang hinihila pabalik. So ang maganda talaga ay isuko natin ang lahat ng ating mga kahinaan na walang makita si Satan sa ating mga old self. Kung ano po yung luma mong pagkatao, isurrender mo na kay God. So pag-aralan natin yan mamaya-maya. So sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17, yung mga buhay po sa oras na yon na kung saan makita natin si Jesus at tumunog na ang trompeta, hindi po tayo mauuna sa mga nangamatay. Mauna muna yung mga nangamatay. Bali yung sementeryo, talagang bibitak yung mga libingan doon at mabuhay po yung mga born again believers. Ang mga born again lang po, yung mga hindi nakutumanggap sa Panginoon, yung mga iba't ibang religion, hindi po sila kasali. Amen? So, iangat sila sa himpapawid, sasalubungin si Jesus alapaap. Then we will stay there. Tayo din naman na mga buhay pa, ay kusan alam po tayo mababago. Kasi itong katawang ito, yung katawan ko ay hindi po ito makapasok sa langit. Maliban na ito ay ma-renew.
maging glorified body katulad ng katawan ni Jesus, nung siya po ay mabuhay maguli, napansin po ba ninyo na nakita siya ni Mary Magdalene at ang sabi ni Mary Magdalene sa kanya, Rabboni, Master, Teacher. Gusto na niyang yakapin si Jesus, di ba? Kasi matindi ang dinanas ni Jesus, di ba? Pinako, namatay siya, nilibing. Nung makita niya si Jesus, mga kapatid, medyo nagimbal siya at saka gusto na niyang yakapin si Jesus. At ang sabi ni Jesus, touch me not. Huwag mo kong hipuin, Mary, dahil hindi pa ako nakapunta sa Ama. So hindi siya pwedeng hawakan dahil kapag si Mary isang makasalanan, isang galing kay Adan at Eva, hihipo sa kanya, makukurap po si Jesus. Ikatatapos lang nga niyang linisin. Katatapos niyang linisin ang ating pagkatao. Maging walang bisa kasi kapag hinipo yun ng tao, makasalanan. So kailangan mo na niyang mag-report sa Diyos Ama at alam natin, akala natin malayo ang langit, di po ba? Umaga po yun ng Sunday. Pagkagabi po ng Sunday, sila po ay nagkatipon-tipon doon sa isang lugar, sa upper room. Sila po ay hindi po nanalangin, kundi nagpadlak po sila dahil natatakot sila sa mga sundalong Romano. Natatakot po sila. Mga kapatid, no? Si Mary Magdalene hindi nila pinaniwalaan na nabuhay si Jesus. Eh sabi nga ni Thomas, di ba? Pag nakita ko, to see is to believe. Hanggang dumating si Jesus nung gabi na yun, ay kahit nakapadlock, nakapasok po siya. Tumago siya sa pader. Yun po ang ibig sabihin ng glorified body. Magkaroon ng bagong anyo ang ating mga katawan. Ganyan po ang katawan ng mga mabubuhay mag-uli, ng mga born again. At sila ay iaangat sa ere at sasalubungin si Jesus sa himpapawid. So yun po ang pinaka-target natin. Kaya yan sinabi ni Apostol Pablo na he who began a good work in you, at ang sabi niya, ako'y nakakatiyak dito. I am sure of this, that he who began a good work in you, yung nagpatanggap sa inyo sa Panginoong Hesus at na born again ka, hindi po siya ang gagawa para ikaw ay magpapatuloy sa iyong paglago. O kabilang lang siya. Pero ang magpapalago talaga sa iyo sa pananampalataya ay si God. And He will use people, and He will use pastors, and He will use the Word of God, and He will use the Holy Spirit para lumago po tayo. So po, horizontal po yun. Pero kung atin po yung babasahin doon sa kaliwa, magsimula tayo sa kaliwa, ito po yun. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon dahil tayo ay taimtim tayong humihingi ng kapatawaran. Taimtim po. Ibig sabihin, totoo ka sa iyong pagsisisi. Makikilala mo kasi ang tao, mga kapatid, na hindi totoo sa pagsisisi. Amen? Makikita, mababasa mo yan. Mababasa siya ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang puso natin. Nababasa niya ang laman ng ating isipan. Kaya, kapag tayo po ay totoo sa ating pagsisisi, at totoo tayo sa ating pagpapakumbaba, doon papasok si God sa John chapter 6 verse 44 na ang sabi niya, maliban na ang Diyos Ama ang siyang hihipo sa tao na yun at dadalhin niya sa paanan ng Panginoong Hesus. Unless that man is brought by God, no? Mababasa po natin sa John chapter 6 verse 44, unless the Father, sabi ni Jesus, unless the Father, he was pointing to the Father in the heaven, unless the Father draws them to me, they cannot be saved. Maliban na ang Diyos ang siyang hihila sa akin yung tao na yan, hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. So ano ang criteria? Ano ang gagawin ng isang tao bago siya mahipo ng Diyos? Dapat totoo ang kanyang pagsisisi. At siya ay hindi nagkukunwari na nagpapakumbaba. Hindi balat kayo. So once na nagpakumbaba po tayo, ang pag-aaralan po natin dito, mga kapatid, ang buhay po ni Apostol Pablo. So mailalagay mo na ang sarili mo dito kung ikaw ay kahilira, kabilang ka sa mga klase ng tao na ma-born again katulad ni Apostol Pablo, or kabilang ka sa mga tao na katulad nila John the Baptist, kina Pedro, kina Juan, yung walang mga pinag-aralan sa lipunan.
Hindi nakagraduate ng theology, hindi nakapag-aral, mga mangingisda. So, tingnan po natin ang sarili po natin dito, kung saan po tayo. Si Apostol Pablo po, mga kapatid, marami pong alam sa Biblia. 5 books of Moses memorized po niya. Si Saul po, mga kapatid, maraming alam sa Word of God. So sana naman meron na kayong makikita dito sa ating pinag-aralan ngayon. Yung mga dating mga nasa religion, ito po yung mga tao na matagal po talagang hipuin ng Diyos. Kasi self-righteous itong mga taong to eh. Dahil alam nila, marami akong alam sa salita ng Diyos, bakit pa ako dadalo dyan sa born again? Ako'y pinanganak na Katoliko, mga kamag-anak ko, mga arsobispo, mga kamag-anak ko, mga pare. Ako nga, sakristan pa nga ako sa church eh. Ito mga tao na ito, mga kapatid, ang napakabagal pong makakilala sa salita ng Diyos. Mabagal pong magtrabaho sa kanilang mind yung Word of God. Kasi marami po silang baon-baon kasi. Marami silang alam. So ito si Apostol Pablo, ang ginagawa nito, pag may nalaman siya mga Christians, inuusig niya. At hindi lang inuusig, talagang pinapapatay. Tulad ng mga nangyayari ngayon sa Nigeria, di ba? Ganon siya. Pinag-uusig niya ang mga Christians. Lahat ng mga sumampalataya kay Jesus, humihingi siya permiso doon sa mga pariseo. Yan niya permiso dahil raid ko po yung lugar ng panbana. Papahuli niya, mga kapatid. Papatayin. Ganon po eh. Si Saul. Siya po yung Saul dati, mga kapatid. Alam mo nangyari sa kanya sa road ng Damascus, sa Book of Acts chapter 9? Napakita si Jesus sa kanya. At alam natin si Jesus dahil siya ay nabuhay na mabuli, pagpakita niya kay Saul, talagang nagniningas po siya, mga kapatid. To the point na hindi mo kayang titigan ang liwanag na yun. Ang araw, kaya mo pang titigan, di ba? Huwag lang yung alas 12. Yung mga alas 7, alas 8, alas 9. Pero yun, talagang nabulag po si Saul, mga kapatid. Pero ang unang binanggit niya, kaya nalalaman ko na siya ay nagpapakumbaba nung sinabi niya, "Who are you, Lord?" Yan po ang sinabi ng Bible. So agad-agad, mga kapatid, nung makita niya ang liwanag at nasilaw siya at siya nabulag, ang sabi niya, "Who are you, Lord?" Nagpakumbaba po siya. At sabi ni Jesus sa kanya, "I am Jesus whom you are persecuting." Alam mo, Saul, parang sumisipa ka sa bato. Kinukontra mo ako eh. So ang ginawa ni Lord, sinabihan siya, "Gagamitin kita." So gagamitin si Apostol Pablo. Ang tanong, mga kapatid, dahil si Apostol Pablo ay marami pong baon-baon sa kanyang sarili, isa siyang mayabang, at mayaman siya, so hindi niya kayang magpakumbaba. Di ba, meron tayong talinghaga before na ang isang kamilyo mas makapasok pa sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Kasi ang kamilyo pwedeng lumuhod. Ang kamilyo pwede mong hilain doon sa isang pintuan na maliit at makapasok siya. Pero ang mayaman, taas noo po yun. Kahit may butas diyan na madadaanan, kung sarado na ang gate, hindi yan siya makapasok sa pintuan na maliit kasi hindi siya marunong magpakumbaba. Hindi siya mayuyuko. Mayaman siya. Kaya yan sabi ni Jesus, maigi pa ang isang kamilyo makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. So nakuha na po natin. Ang kamilyo po, mga kapatid, tanggalan mo lang siya ng karga, dalhin mo siya sa butas na dinadaanan mo, yung maliit, kapag sarado na ang gate, mag-alas 5 na, sarado na ang gate sa city, makapasok ka pa rin. Bakit? Ang kamilyo pwedeng utusang lumuhod. Pag lumuhod ang kamilyo, hilain mo siya, lalakad siyang paluhod. Paglampas mo doon sa pintuan noon, nakapasok ka na sa gate, saka mo siya kakargahan uli at patatayuin. So yun, mga kapatid, si Apostol Pablo, kailang dadanas siya na matinding mga kapighatian dahil marami po siyang baon-baon. So sino po sa inyo dito ang maraming alam sa salita ng Diyos dahil galing siya sa isang mga malalaking religion? Huwag na kayong magtaas ng kamay.
Dadanas kayo ng matinding pagsubok pag naglingkod po tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto ni Lord, tanggalin lahat yan sa iyong puso. Gusto kasi ni Lord, empty yan. Amen? Lahat ng natutunan mo, you have to empty it. Pero may payo ako sa inyo. Isuko nyo kay God yan. I-surrender. Kaya nga ang aral natin kahapon, submit. Di ba? Kaya kung gusto niyo maganda ang takbo ng iyong pag-aasawa, kailangan ikaw asawa, mag-submit ka sa iyong husband. Pag hindi ka nag-submit, at kayo'y mga born again na, gugulo, matindi pa ang labanan sa Iraq at Iran sa inyo. Bakit? Kasi ang utos sa babae, mag-submit. Ang utos sa lalaki, magmahal. So kung gagawin niyo yun, mag-submit, magmahal. Bigay mo yung sweldo mo, ibig sabihin, minahal mo ang asawa mo. Dahil nga, pinagkatiwala mo sa kanya, wala kayong pagmay-ari na kanya-kanya kayo. So ang sahod mo, surrender mo, ibig sabihin, mahal mo siya. Ikaw naman babae, magsabi ka naman kung ano yung bibilhin mo. So that is submission. Ilista mo ngayon. Unahin mo yung tithes kay God at sunod yung mga babayarin. So, dito po mga kapatid, si Apostol Pablo po, inaayos po siya ng Panginoon. Di ba? At nakita po natin dito sa John chapter 1, verse 5. Kung may mga Bible po tayo. So, balikan lang po natin ang John chapter 1, verse 5. No, para po natin masundan. Ang sabi doon sa verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. At hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ito pong liwanag na nakita ni Saul, ito po si Jesus. Talagang itataboy ang kadiliman nito mga kapatid. Pag si Jesus pumasok sa isang tahanan, pag mayroon na born again sa isang tahanan, ibig sabihin, mayroon ng Word of God. Nagliliwanag yan siya sa tahanan. At kapag yung liwanag na yun mga kapatid, talagang gumagawa siya ng mga bagay-bagay na kaapuri-puri sa Panginoon. Yung tao na yan, na born again na yan, talagang itutulak niya lahat ng mga tao na mayroon nandoon pa sa kadiliman. Kaya ang pamilya na mayroong born again, magulo. Bakit? May liwanag eh. Yung iba dyan, nasa kadiliman. At alam naman natin na ang nasa kadiliman ay hindi ito gagawa na mabuti. Kasi kaya nga siya gagawa ng masama sa kadiliman dahil ayaw niyang ma-expose sa liwanag ang kanyang mga ginagawa. Ito ngayon, mayroong isang tao doon na naging Christian. At talagang itataboy ng liwanag ang kadiliman na yun. Kaya huwag kayong magtaka na mayroong manlilibak sa inyo, pati kapitbahay, sisiraan ka. Huwag kang magtaka dahil nakita nila ang liwanag sa iyo. Huwag po tayong umatras. Magpapatuloy po tayo. So, ang growth po natin dito, papuntang kanan ha. Tingnan po natin yung arrow. Pagkatapos niya mga kapatid, tingnan natin yung second column. Magkakaroon ka ng knowledge of the Word of God. Ibig sabihin, i-empty ka ngayon ng Panginoon. Ang kainaman ni Sister Aida, dahil empty na siya dati, wala siyang alam-alam talaga. Wala siyang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Eto ngayon, madali na lang po siyang lagyan ni Lord ng Word of God. Kasi empty siya eh. Nakuha po ninyo mga kapatid, hindi po si Lord mahihirapan na gamitin siya. Kasi empty siya eh. Wala siyang yabang. Walang-wala nga siya eh. Hindi katulad ni Apostol Pablo, dito po mga kapatid, napuno kasi siya ng karunungan, tatanggalan siya ni Lord ng karunungan. Ang problema po dito, Brother Randy, or Pastor Randy later, mahirap po tanggalin kapatid ang pride. Marami na akong alam salita ng Diyos eh. Dati na akong iglesia ni Cristo. Sa Kristan pa nga ako sa Katoliko. Member ako ng Mormons, member ako ng Islam, member ako ng maraming malalaking religion. Now, how could God use you dahil gusto niya, empty mo muna sarili mo. Ngayon, kung susuko ka sa kanya mga kapatid, pwede naman to. Kaso lang nga, it will still take time na bubunutin ni Lord lahat yung mga kaalaman mong yan. Kahit isurrender mo. So, mas maganda talaga yung mga tao na
walang-wala talagang alam sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 3 sa Sermon of the Mount, "Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God." Kaya maganda ang ministry natin kapag ang mga poor in the spirit ang ating ministran. Talagang tatanggap tayo ng reward kay God. So makita natin dito, ang purpose po niyan, tingnan po natin sa column ng knowledge. Bababa po tayo, yung arrow na yan, huwag po natin pansinin papuntang kanan muna. Huwag muna doon sa application. Pababa muna tayo. Ang purpose mga kapatid, ng knowledge which is the Word of God is para tayo ay buuin. Dati nating lumang pagkatao, itakwil po natin at maging empty po tayo para po si Lord makapasok. Ang ibig sabihin ng pag-fortify, ano pong ibig sabihin ng fortify? Pag-fortify is palalakasin at lalagyan ka ng bakod, walls. Ang gagawin mo dyan para mabuo yan sa iyong pananampalataya, kailangan magre-reflect ka sa Word of God daily. You have to study the Word of God at alamin mo kung gaano ka kahalaga sa Panginoon. Yan pong sinasabi, study your value in God. Now, ang phase 2 po, yun na po yung phase 2. Bibigyan ka ni Lord ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ito po yung ginagawa natin dito sa Donwas, nakikinig po tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung ang stage 3 mo ay para ka ng si Pastora Marjorie na nagtuturo, or si Brother Randy, or yung mga marami ng alam sa salita ng Diyos na matagal na naging born again. So magkaroon po tayo ng cleansing. Ang problema mga kapatid, pag marami kang alam sa salita ng Diyos galing sa isang religion, kailangan mong mag-cleansing. So anong gagawin sa cleansing? I-isolate po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo kaagad-agad gagamitin sa isang community na magsiserve kay God. Kahit usher, hindi ka pwedeng gawing usher. Si Apostol Pablo, hindi po siya ginamit sa church kaagad. Hindi siya naging usher, hindi siya nagbabasa ng word of ng Bible of the day doon sa mga gawain po nila tuwing Sunday. Siya po mga kapatid ay ibinukod ng Diyos. Pinapunta po siya sa ilang taon po siya sa Saudi Arabia. Talagang in-exile po siya sa Saudi Arabia para makipagniig kay God. I-isolate po tayo ng Panginoon pag marami po tayong alam sa salita ng Diyos. Kung may pangontra ka, marami kang alam sa pagdidebate. No? Pag sinisiran ka ng Word of God, kapatid, kailangan daw maborn again po tayo. Hindi ko kailangan yan. Ang dami kong alam sa salita ng Diyos. Matuwid ako. Wala akong natatapakang tao. Wala akong inaaway na tao. Hindi ako naglalamang sa aking kapwa. Hindi ko kailangan yan. Tatagal mga kapatid. Tatagal. Dahil galing ka sa isang religion. Pero pag nag-humble po tayo, katulad nila Pedro, nila Andrew, di ba? Sumunod sila sa Panginoon. Amen? So si Apostol Pablo ay dinala pa po sa Saudi Arabia. 3 years po siya doon. Dahil natatakot po ang mga members ng church. Bakit? Kilala po siya talagang umuusig ng mga mananampalataya. Natatakot po sila, kaya in-isolate sila ni God. Kaya ako naman, ang purpose po ng pag-akyat namin sa Tanay Rizal, para malaman namin kung yung bundok doon na 3 hectares ay ibibigay talaga sa atin para maging prayer mountain. So nagpunta kami ni Sister White ko at may mga pastors din para masimulan talaga ang pagdi-develop doon. Masisimulan natin na lagyan ng bakod, papasurvey natin. Ang ginawa pa nga ngayon, nilagyan po ng mga hagdanan. Yung man-made lang po na hagdanan, yung ginagamitan lang po ng itak. Yan. Tapos may mga railings hanggang makaarating ka sa tuktok. Hindi pa po kami nakarating sa tuktok dahil mataas pa po eh. So doon lang po kami sa stage na kung saan doon tayo maglalagay ng mga stopover, cottage, para doon tayo magpahinga at doon tayo mag-pray. So doon kami nag-pray. So kiniklaim na po natin yung 3 hectares na yon na gagawin pong prayer mountain. So bahala na po si Lord kung saan manggaling yung budget. Kasi marami sa inyo dito, kailangan ninyo yun na mag-isolate kayo. Katulad nila Pastor Randy or Pastor Pigs o Pastor Chris.
Nagnanais na po sila maglingkod talaga sa Panginoon bilang tagapamuno. Dahil yun po ang kanilang gift eh. Magaling sila mag-facilitate ng mga program dito sa atin. O kung sino man sa inyo dito na magpagamit sa Panginoon bilang intercessor, yung magpipray. Yung magpipray sa mga may sakit. I-isolate po kayo ng Panginoon, pupunta po kayo sa ilang para po walang disturbance at pag nag-fasting kayo, medyo mahina ang kapit ng tukso sa pagkain kasi nandun kayo sa malayong lugar. So yun po, piniprepare na po namin yan ng aking sister wife na magkaroon tayo ng prayer mountain sa Tanay Rizal, which is 2 hours from here sa Metro Manila. So yun, i-isolate po tayo. So alam naman po natin dyan mga kapatid na kailangan pag nag-isolate po tayo, sumuko po tayo sa Panginoon, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, ito po yung mga kahinaan ko, ako po yung magalitin, ako po ay madaling judgmental po akong klaseng tao. Ako po ay palamura, ako po ay madali pong manghina pag ako'y nakakarinig ng mga masama sa akin, parang gusto ko ng labanan. So isuko po natin sa Panginoon yan at hindi yan kaagad-agad maalis mga kapatid kasi gagamitin ni Satan yan para pabalikin kanya doon sa kanya. Ang gagawin mo, isuko mo kay God and then you isolate yourself. Pag mayroon pong mag-invite na, sis, gusto mo sumama, mag-prayer and fasting kami doon sa, tawag po namin doon, Mount Horeb. Yan po yung replica ng mountain na kung saan doon po sinulat ni Lord yung Ten Commandments. Parang ganon, replica lang po. Nandoon din po si Jesus nagpa-fasting, nag-pray. So, kayo po i-isolate kayo ni Lord. At doon malaman talaga ninyo kung ano ang katawagan niyo sa gawain ng Panginoon. At may pauna na ako kanina, yung mga walang alam talaga sa Word of God, madaling gamitin ni God. Kasi madaling mag-absorb ng mga grasya na galing sa Kanya. Open po kasi ang heart niyo eh. Kumbaga, hindi tigang ang puso niyo. Ang puso po ninyo, mga kapatid, yung walang alam sa salita ng Diyos, ay SpongeBob. Parang SpongeBob na kunti lang ang aalisin sa iyo. Pag piniga mo kasi ang SpongeBob, lalabas yung katas. Pagkatapos niyan, ibabad mo siya ngayon sa tubig. Ibabad mo siya sa Word of God. Marami siyang masisip-sip na Word of God. Pero yung isang matalino, isang nakapag-aral ng theology, nakapag-aral ng mga religion, pag yan mga kapatid ang ibabad mo sa tubig, ang mababasa lang po niyan, ang surface lang. Pero sa ilalim, wala na pong makapasok doon na biyaya ng Diyos. Bakit? Puno eh. So mas maganda, sabihin mo kay Lord, Lord, biyakin mo po ang puso ko. Biyakin mo ito, Lord. Kung hindi kayang palambutin, biyakin mo na lang. Yan. Kaya yung iba, talagang frustrated sa buhay, saka na sila nakakilala sa Panginoon at nagamit ng Panginoon. So doon po tayo sa application mga kapatid. Pababa po tayo. So sa application naman po, once napuno na po tayo ng Word of God, hingi ka ng Panginoon, hingi ka sa Panginoon ng appointment. Halimbawa, ako ay Sister Eden, nandun ako sa Hong Kong, puno na ako ng Word of God dahil araw-araw ako nagdo-don't watch, araw-araw din ako nagbabasa ng Bible in my free time, nagpipray ako, nag-aaral ako ng mga talata, at nire-review ko yung mga Word of God na narinig ko sa mga pastors. So puno ka ng salita ng Diyos. Ito ngayon gagawin mo. Pag-isolate mo sa sarili mo, during break time, hingi ka sa Panginoon ng appointment. Lord, marami na po kong alam sa salita ng Diyos. Alam ko na po mag-share kung paano po share yan ng isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Then you ask for an appointment. Bibigyan ka ni Lord ng appointment. Dadalhin ka na sa mga tao na una-una, mga close relatives mo or kaibigan. So yun po mga kapatid. Yun po ang paglago po natin. Then, you have to tell others kung paano ka na born again. Yun po yung testimony. Imitate mo si Jesus na siya ay mapanalanginin, si Jesus po ay mapagpakumbaba, si Jesus ay mapagparaya. Yan po ay isang sign na lumalago ka na sa Panginoon.
then you have to continue in the light. Ibig sabihin, continue na halimbawa pag ikaw ay in-invite na mag-lead ng prayer, pag ikaw in-invite na mag-testimony, kapag ikaw in-invite na mag-word of God, magbabasa ng word of God, pag in-invite po tayo ng opening prayer, pag in-invite po tayo ng closing prayer na kung saan part ka ng program or part ka ng panambahan, be a light to them. Kasi hindi naman ikaw talaga ang magsasalita doon eh. It will be the Holy Spirit ang magsasalita. Yung presence mo lang kailanganin ni God. Magpagamit lang po tayo. Empty po tayo. So, bilang pagtatapos, kukwentuhan ko kayo mga kapatid. Sa page 2 po. Pwede po bang tingnan ang page 2, Coach Randy? Diyan po mga kapatid, iyan po ang isang metaphor o isang ginagamit natin sa pagdi-describe sa isang bagong born again or sa hindi pa born again na biglang nakakilala sa Panginoon at siya ay unti-unting kumikilos na nandoon yung Word of God at yung Holy Spirit at siya ay nagkakaroon ng transformation. So ang tawag po diyan mga kapatid sa proseso ay metamorphosis. Ibig sabihin ng metamorphosis, yan po ang proseso mula sa uod kung paano siya naging, kung sa Bisaya, paano siya naging alibangbang, paano siya naging paro-paro. So from uod, bali para mga sinumpa tayo eh. Di ba nakakarinig po ba kayo na kapag ang isang anak ay suwail sa magulang, di ba minsan yung mga magulang kapag wala sa Panginoon, ang sasabihin, gagapang ka sa lupa. Di ba? Sumpa po yun eh. Yan po ang pagkasumpa sa atin ni Satan doon sa Garden of Eden. Na pagpapagala natin ang ikabubuhay natin. Kaya nga mga kapatid, pag may pera na galing po sa sugal, galing sa napanalunan mo sa loto, wala pong kwenta yan. Bigla na lang pong mawawala yan. Bakit? Hindi po kasi yun nag-ugat doon sa sumpa na sinasabi doon sa Garden of Eden. Ang sabi kasi doon, pagpapawisan mo ang ikabubuhay mo. So yung mga pera na galing dyan sa sugal, parang nawawala lang. Pero yung mga pinaghihirapan mo, talagang nagko-construction worker ka, ang sweldo mo mga kapatid, napakasarap hawakan at napakasarap din ipagkaloob sa Panginoon. Amen? Kasi pinagpapagalan mo yun eh. So ito po yung metamorphosis. Mula sa uod, pangalanan ko silang dalawa na si Hermie at si Wormy. Si Hermie, mga kapatid, yan po ay parang na siya, sawang-sawa na siya sa buhay niya bilang uod. Kasi wala na siyang ginagawa eh. Gagapang sa sanga, pupunta sa dahon, kakain ng dahon. Yan lang po. So nagtatanong siya kay Wormy, ito si Hermie, Wormy, meron pa bang pag-asa tayo na maiba naman tayo? Kaya nakita nilang ibang mga insekto, ang gaganda. Si ladybug, nakita nila yung gangis sa Bisaya. Nakita nila yung yung parang helicopter. Basta mayroong ganyang mga klaseng insekto. Nakita nila na maigi pa itong mga ito dahil nakakalipad. Tayo, habang buhay na lang tayong kakain dito ng dahon. At tayo gagapang. No? Gagapang uod eh. Caterpillar, mga malalaki lang sa uod na pangkaraniwan. So yan po sila mga kapatid. Yan po ang status ng isang tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Boring ang buhay. Walang purpose. Parang ganun lang. Gagapang-gapang sa sanga, kakain ng dahon. Wala. Empty ang buhay. Walang kakontentuhan. Walang contentment. Amen? At ito pa ang masama ngayon. Ang purpose mo, para tukain ka lang ng ibon. Pasalamat ka pag hindi ka nakita ng ibon. Or else, pag nakita ka ng ibon, wala na. Yun lang ang purpose mo. Pampataba ka lang sa mga ibon. Pero meron palang purpose si Lord, mga kapatid. Minsan nananalangin silang dalawa, si Hermie at si Wormy. Umakyat sila sa dahon, pinakatuktok, at tinawag lang si God. God, hello. Dininig sila ni God.
Yes, hello. Hermy and Wormy. Oh Lord, kilala mo kami? Oo, kilala ko kayo. Akong gumawa sa inyo eh. Ah, ganun po ba? Eh bakit naman gagapang lang kami ng gagapang? Bakit kakain lang kami ng dahon? Meron pa po akong ginagawang maganda sa inyo. Maghintay lang po kayo. So, baba sila uli. Pero dahil sa pagdududa nila, bakit ganito ba lang tayo, ganito lang ang buhay natin, pagapang-gapang, tapos ganito? Akit sila uli mga kapatid, naging makulit na po sila. Lord, hello, ano po ba ang talaga ang purpose nitong buhay namin? Kami lang ba ay kakain ng dahon at gagapang? Hermy, Wormy, meron akong ginagawang magandang bagay para sa inyo. Maghintay lang po kayo. Sabi, wait, just wait. Ang sabi naman nila, when are you going to be finished? Kung meron kang gagawin sa amin. So, papasok po sa atin mga kapatid. Kahit ikay mas matagumpay na isang negosyante, kahit ikay matagumpay na isang tao, marami kang natapos na pinag-aralan, dadating talaga sa punto ng buhay natin, boring po ang buhay. Kahit meron tayong income, kahit medyo maayos ang pamilya natin, kung wala si Jesus mga kapatid, still your heart is empty. Amen? Yun ang point doon. Now, ito mga kapatid, dumating po ang punto talaga na sila ay babaguhin na ng Panginoon. Kita niyo yung sa gawing kanan? Tingnan po yung gawing kanan. Ibig sabihin, nagtiwala ka na kay Jesus na mayroon siyang plano sa buhay mo. Na hindi lang pala ang ganyan ang purpose mo. Hindi lang pala gagapang ka diyan sa mga sanga, sa puno, sa dahon, kakain ka ng dahon. Hindi lang pala yun mga kapatid. Kapag nag-survive ka at hindi ka natuka ng ibon, ibig sabihin talagang mayroong gagawin pa na gagawin si Lord sa buhay mo. Amen? Pag hindi pa tayo namatay mga kapatid at nakakilala tayo sa Panginoong Hesus, ipagkatiwala natin ang buhay natin mga kapatid. Alam mo, ang nangyari, sabi niya kay Wormy, sabi niya, Wormy, ako inaantok na. So alam natin na mga uod, pag yan ay sila ay magta-transform na, mga kapatid, at babalutin na po sila ng kanilang saliva, at ang saliva na yan, titigas yan, no? Mababalot sila ng saliva at saka nakakapit sila doon sa may sanga na pabaliktad. Nandoon yung puwit nila at nandoon yung ulo sa ibaba. Habang pinuproseso sila ni God, nagkakaroon sila ng mga laway nila mga kapatid at sila ay nababalot niyan hanggang sa tumitigas yan. Pag tumigas yan mga kapatid, habang nadidevelop yan, sumisigaw po si Hermes. Sabi na, Wormy, may nangyari sa akin. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Binalot ako ng kadiliman. Dadanas po tayo mga kapatid ng mga kapighatian. Ibig sabihin, pag tayo po ay gagamitin na talaga ng Panginoon, dadanas tayo ng mga depression, dadanas tayo ng mga discouragement, dadanas tayo ng mga tayo ay tinutuya, dumadanas tayo, lalo na pag nakakilala na tayo sa Panginoon. Dadanas ka diyan mga kapatid dahil mayroong gagawin si Lord sa iyo. Amen? So huwag po tayong mawalan ng pag-asa. There is always a hope. So habang tumitigas po ang pagkabalot ni Hermy, pumipiglas po siya mga kapatid. Ganun po ang ginagawa po natin. Pag hindi po tayo marunong sumurrender sa Panginoon, pumipiglas ka eh. Gusto mong makawala na sa problema na ito. Gusto mong, Lord, kailan pa ba ako makaahon sa pagkakautang na ito? Utang ngayon, year 2026, utang na naman. Pumipiglas ka mga kapatid. Ito ang payo ng Panginoon. Just submit kung anong nangyayari sa'yo. Just submit. Continue in listening His word. Continue in prayer. Habang siya ay nababalot mga kapatid at pumipiglas siya mga kapatid. Kasi ang problema niyan, pag pumipiglas ka, malalaglag ka. Malalaglag po yung kukun. At doon po mabubuo yung gustong gawin ni Lord sa baba na. Dapat dito pa lang sa sanga. So, unti-unti po tumitigas yung kukun at hanggang tamang-tama na po siya sa kanyang texture na siya ay pwede nang bumitak. Alam niyo mga kapatid, pag bitak niyan mga kapatid, naging isang magandang paru-paro siya, si Hermy. At bago siya lumapag sa lupa, no? Kasi balot pa siya ng laway eh. Paru-paro na siya. Nagkaroon na siya ng pagbubuka ng kanyang pakpak at siya nakalipad. Ano pong ibig sabihin ko dito? Nagkaroon ka na ng transformation sa iyong buhay. At alam mo ano ang
ano ang verse para ma-transform po tayo. Basahin ninyo ang Roma chapter 12 verses 1 to 21. Yan po ang pabaon ko sa inyo. Kasi natatransform ka na. Itatransform ka ng Panginoon, dadanas ka ng mga pagsubok para ma-develop ang iyong attitude, ma-develop ang iyong character, magkaroon ka ng patience. Kapag may patience ka mga kapatid, may endurance ka. Ibig sabihin, tumatatag ka. So yun po mga kapatid, ang Word of God. Sana nawa ay pagdating ng year 2026 mga kapatid, dapat para lang tayong mga agila na kung saan ibubuka lang natin ating mga pakpak at susunod lang po tayo sa agos ng hangin o sa direksyon ng hangin. Dapat pag nandoon na tayo sa stage na tayo nababalot na ng kukun, nag-struggle na po tayo, isuko na po natin sa Panginoon ang lahat. Lord, here I am. Continue ako sa wadonwas, continue ako sa prayer, continue ako Panginoon na makipagniig sa iyo. Kung gusto, kailangan kong pumunta sa prayer mountain, mag-prayer and fasting, Lord, susunod lang po ako sa iyo. Dahil meron kang ginagawang proseso sa akin. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ang kapurihan sa pagbabago mo sa aking buhay. This is my prayer in Jesus' name. Maraming salamat, Coach Randy.